Viva Max, kasuhan nyo na nga to, dinamay pa yung taong patay na, si FPJ. Dinamay din. Gagi. Basahin natin tong post niya to kahapon eh. 'Di ba? Patungkol ito sa pagbabayad di umano ni Rapi Tulfo ng 250k to 300k na tip pa lang sa isang Viva Max talent. O, eto nilaglag mo ulit yung utol mo at malamang kakasuhan ka pa kasi sobra-sobrang paninirang puri ito. O, basahin natin. Mawawalan na ng mga kliyenteng politiko at malalaking negosyante ang Viva Max dahil sa kadaldalan ng isa nitong escort girl. So dito inaamin mo na may mga kliyenteng politiko. In that sense, isa doon yung kapatid mong si Rapi Tulfo. Bakit? Dahil daw sa kadaldalan nung Chelsea. Grabe. So aminado ka na meron talagang ganitong nangyayari at nag-i-insinuate ka dito na yung Viva Max ay nag-o-offer ng escort girl. Lalala pa yan. Ito daw, I've made a research on Viva Max in the midst of the hulabaloo over the claim of an aspiring bold actress, Chelsea, that my brother Rafi Tulfo made an indecent proposal to her by offering her 250k to have sex with her. So aminado ka na ngayon na yung Chelsea, ang sinabi talaga, ang topic talaga doon, yung pagbabayad ay sa bembangan. Tuloy, how could there have been an indecent proposal if her claim is true when bayad naman siya? Hindi yata niya alam yung indecent proposal. Okay lang hindi daw matatawag na indecent proposal yun kung bayad naman siya. Unang-una, Ramon Tulfo, mag-uumpisa yan sa isang indecent proposal. Ang bobo, pakatanga talaga. So ito yung justification na niya ngayon. Na hindi daw naman indecent proposal yun kung may bayad naman. Binakbakan ka na nga ng kapatid mong si Ben. May post ka na naman na ganito. So tinotolerate mo na naman yung pagbabayad sa bembangan at hindi yon indecent proposal dahil bayad naman. O eto malala. Viva Max, owned by businessman Vic Del Rosario. Calling Vic Del Rosario, pwede bang kasuhan mo na to? Is engaged in high-class prostitution. Diba? Rekta yan, no? Paninirang puri yan. High-end class prostitution daw yung business mo, Vic Del Rosario na Viva Max. Patunayan mo to, Montulfo, delikado ka dito. I've found that politicians and big businessmen get escort girls, read prostitutes from Viva Max. Grabe. Politicians and big businessmen, don't be hypocrites. When you want to have a good time, you go to Viva Max or one of its bugaw o pimps for a fix. So sinasabi mo ba dito na bugaw itong may-ari ng Viva Max na si Vic Del Rosario, Ramon Tulfo? Sabi pa niya dito, wag daw kayong maging hipokrito kayong mga politician at malalaking mga businessman. Rafi Tulfo, sinasabihan ka ng kuya mo, wag ka daw maging hipokrito. Laglag to the max. Oftentimes, business deals are closed with Viva Max girls on the side. So meron daw mga business deals na nakuklose dahil nga sa pagpapayag ng paggamit ng katawan nitong mga Viva Max girls.
The movie production outfit, it's just a front for a prostitution ring. Ala, ala, ala ka, Ramon Tulfo. Parang front lang daw yung movie production. Kasi hindi lang simpleng prostitution to, guys. Ring. Malawakan. Loko. Ang barat pang magbigay niyan sa mga bold stars. 50K for a movie at paiyakan pa. Wow! Grabe, barat ka daw, Vic Del Rosario. 50,000 lang daw binibigay mo bawat pelikula. Nako, matinding paninira to. I myself was gifted with a Viva Max actress. Oh my God, a couple months ago. So niregaluhan ka ng Viva Max actress. During a dinner come drinking binge with some friends in a 5-star hotel. Sino yung mga friends mo dyan? Na-offeran daw siya. Sabi niya, regalo gifted. The girl, who was way more beautiful than Chelsea, told me her rate was 50K with her pimp getting 25K. So, sinasabi dito ni Ramon na 50,000 lang daw ang bayad talaga ng mas maganda pa kaysa doon sa nagbuyang-yang kay Rafi Tulfo ng 250 to 300K na tip. Kasi daw, at 25K lang daw ang napupunta doon sa escort na bebembangin. Tapos 25K daw sa bugaw. Vic, sabi niya, rekta to kausap niya yung may-ari ng Viva Max Take note, 50K lang ang dilihensya sa babae ng iyong manager. That left her with only 25K. Por Diyos por Santo, 50K for that woman who sell her body and soul. Grabe, no? Pero ikaw, regalo. That woman showed me a trailer of Viva Max B-rated or soft porn movie that she stared in her cellphone. Trailer ng Viva Max na pelikula nasa cellphone nung babae? Wah! Ano daw? She told me she got 50K for her role in that movie and had not yet been paid. Kapag ikaw kinasuhan, kailangan kang maglabas ngayon ng ebidensya. Una, patunayan mo na prostitusyon nga yung Viva Max. Pangalawa, ilabas mo yung babaeng nakausap mo. Para yun yung maging testigo mo talaga. Naawa ako doon sa babae. I had her have dinner first before sending her home and handling her the equivalent amount she was paid for. So, ang linis mo dito, Ramon, pinakain mo lang yung babae. Tapos, binigay mo na yung bayad sa kanya. Akala ko ba regalo? Gifted, sabi mo. Tapos ngayon, may bayad naman pala. Dito pa lang, hindi na makakatugma yung istorya mo, Ramon. Tumatanda ka talagang paurong. So, Chelsea was exaggerating when she said she was offered by a senator dropping hints it was my brother Rafi from 250K to 300K for her to be laid. So, kinukonfirm mo dito na over-exaggerated yung Chelsea dahil masyadong mahal yung sinabi niya. Magkano ba dapat? Kung sinabi ba yung tip ni Chelsea na 50K yung tip ni Senator Rafi Tulfo, ibig sabihin ba nun hindi siya nag-exaggerate? Ibig sabihin, katanggap-tanggap yon. At ibig sabihin, pinapatunayan mo na si Rafi Tulfo nga ay nagbabayad ng mga babaeng bembangin. Ala, ano ba yan? She said in an interview, politicians were practically kneeling before her to win her favors. Hindi ko matandaan kung lumuluhod ba yung mga politiko para mabembang lang si Chelsea. Hindi ko matandaan, actually. Following her
fellow actress revelations to me, Chelsea rate could range from 10K to 30K because the woman I was supposed to be in to bed with was only 50K. So, ibig mong sabihin, mas mura si Chelsea. So, paano na yan kung sinabi niyang 10K, 30K? Ibig sabihin ba, katanggap-tanggap at totoo yung sinasabi ni Chelsea? Bawiin mo nga, Chelsea. Sabihin mo nga, ay, nagkamali pala ako. Sa halip na 300K yung masabi ko, 30K lang pala. Ay, patay. At sinasabi niya na mas maganda naman daw yung babaeng dapat bebembangin niya na hindi niya tinuloy na bembangin. Mas maganda daw nung sa nag-ako siya kay Rabi Tulfo. Oy, Muntulfo, alam mo bang iba-iba ang type ng mga tao, mapababae man o mapapalalaki man yan. Yung iba gusto bilugan ng katawan, yung gusto sexy, yung gusto matangkad, yung iba hindi masyadong katangkaran, yung iba pandak pa nga ang gusto, petit, ganon. Sino ka bang magsasabi na mas maganda yung babaeng bebembangin mo kaysa kay Chelsea? Eh kung sa tingin ni Rabi Tulfo, siya yung Chelsea ang pinakamaganda sa kanya dahil doon siya na-attract talaga kaya nga nag-offer ng ganong kalaki. Ay, Chosero. And the poor woman was way more beautiful than Chelsea. Wow. So Vic, teach your girls to practice omerta. Omerta, I think it's a term for code of silence, parang ganon. Nabisto tuloy ang prostitution ring mo. Grabe. Grabeng akusasyon to. Vic Del Rosario, patulan mo naman patulan mo na para masampulan naman. Sige na, please. Pang Viva Max din yung kwento mo, idol, ang galing, sabi ng nag-comment. Puntahan natin itong post niya kay FPJ. Sandali, hanapin ko lang ha, kasi parang nakita ko kanito, ang dami na naman niyang post. Oh, ito. Kalakaran yata sa movie industry na dinedelay ang pagbigay ng talent fee sa mga artista. May isang movie outfit noon na kumikita sa mga artista nito na patok sa takilya. Pero matagal kung magbayad ng talent fee, lalo na sa mga extra. Sabi niya noon so noon. Sa ang isang exception lang daw ay yung FPJ Production na pagmamay-ari ng Yumaong... Ay, Diyos, mali pala ako. Akala ko yung FPJ Production ang sinisiraan niya. Sorry, nagkamali ako dun sa intro ko. Sorry naman, mali pala ako. Mali, movie industries pala. Except pala yung FPJ Production. Mali pala ako, Gossip. Sorry. So yun lang. Bye-bye!